Pag-usapan po natin na itong patuloy po na pinaninindigan ng oposisyong Liberal Party o yung mga complainant before International Criminal Court na dapat ituloy, dapat payagan, dapat ay makapag-imbestiga at makapag-issue ng warrant of arrest kung kinakailangan ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte at iba pa na nasasangkot dun po sa di umano paglabag sa karapatang pantao dun sa nakalipas na administrasyon. Ito ay paniniwala ng mga complainant tulad po ng grupo ni dating Senador Trillanes at saka itong spokesperson ng Liberal Party, dating Senador din, dating Justice Secretary, Attorney Laila De Lima. Naniniwala po kasi sila na bigyan ng hustisya ang mga naging biktimang pamilya noong mga panahon yung sa war on drugs, sa human rights violation. Kasi naniniwala sila na kung dito ipinailang kaso, walang mangyayari dahil nga ma-impluensya yung nakarang administration. So ngayon, nakapile na yan doon sa ICC, kaya dapat ay magkaroon ng mga paglilitis. At ang investigasyon at pag-i-issue ng warrant of arrest kung sakaling umabot doon, ay parte rin ng due process yan. Magkakaroon ng trial sa ICC para bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig, ang akusado at ang mga naging biktima umano. Yun po yun eh. So in other words, ang isyong pangkarapatang pantao at pagganap ng hustisya hindi lang dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa pwedeng gawin, lalo na sa ICC, dahil di umano nang mangyari ang isyong ito ay member pa tayo ng ICC. Kanyang mga gunita, 2019, tayo ay nag-withdraw. Umalis ang dating Pangulong Duterte at ang ating bansa sa pagiging membro ng ICC. Nag-umpisa daw po ito 2015, 2016, 17 at kung ilang taon bago tayo ay nag-withdraw dyan. So, kaya meron silang punto na dapat litisyan. Ang problema lang ay itong paninindigan ng ating administrasyon under President Marcos na ayaw. Kaya umaapila ang oposisyon at ang mga complainant na pagbigyan, total trial naman ito eh. Hindi pa naman guilty ang mga akusadong Pilipino. Magta-trial din. So, kaabang-abang po ito. At ang latest nga dyan, katulad ng nabanggit ko na nakaraang mga video, meron na pong ugnayan at nakipag-ugnayan ang ICC umano diyan po sa more or less mga 40 hanggang 50 na mga dating opisyal, tauhan at kasalukuyang o active opisyal ng PNP para ho dyan sa investigasyon. So merong kaunting development. May pag-asa kahit papaano yung mga Pilipinong biktima na mabibigyan sila ng hustisya. So yan po yung background dyan at nangyari. And marami kasi nagtatanong, bakit ba sa ICC meron man tayong korte? Hindi nga ho kasi pwede rito nung panahon yun. Kasi ang nakaupong presidente hindi pwedeng kasuhan. Okay? Saka lang pwedeng kasuhan ang nakaupong presidente pagtapos na ang term niya. Nung mangyari ho yun, siyempre si Duterte ang presidente. Under the law, 1987 Constitution, hindi pwedeng kasuhan ang sitting president. Excuse me po. So, ganon. Kaya dinala sa International Court. Kaya abangan natin kung ano pwedeng mangyari yan. At mukhang merong malalim na impormasyon ang lehitimong oposisyon at complainant ng pamilya ng complainant sa mga development na galawan ng ICC. Kung ayaw ng Pangulong Marcos, kahit na gusto ng maraming Pilipino, kasi doon sa survey, umabot na po noong December 2023, 56% ng Pilipino pabor sa ICC. Ngayon, mayroong bagong nag-survey, ano ba ito? WR numero. Yung survey nila, umabot na po sa 58.7% na Pilipino, majority ng Pilipino, pabor sa ICC. So, yan ho yung ating aabangan kung paano i-handle ito ni Pangulong Marcos tungkol dyan sa usaping ito. Okay, sunod na pag-usapan natin na isyong lalong lumalaki at hindi matapos-tapos kasi nasa kanya naman ang dahilan. Ito na nga po. Yun pong recommendation ng Firearms Exclusive Office, FEO. Yun po yung nag-handle ng pag-i-issue ng firearms license, lisensya ng mga baril.
mga sibilyano kung sino man, sila humihawak nun. Nirekomenda na po nila sa office ng Director General ng PNP kay General Romel Marbil. Balita ko for signature na. O baka nga anytime mapipirmahan daw itong week na ito para madidesisyonan niya. At minakitang mga ground, dahilan, basihan para daw ho ikansela ang mga baril ni Kibuloy na nakaresto dahil nga po sa ngayon, wanted siya. Hindi pwedeng magdala ng baril ang wanted dahil baka maging problema yan ng mga otoridad pagka hinuli kasi nga may warrant of arrest galing sa Pasig, galing sa Davao at saka galing sa Senado. So, pag ito po ay na-cancel na ang lisensya, abay meron lang alam kung ilang araw o linggo bibigyan ng pagkakataong voluntaryong i-surrender. Pag hindi, pwede na siyang kasuhan ng illegal possession of firearms. Another case yan, problema na naman yan. Yan po yung issue. What tayong magagawa? So, padagdag ng padagdag ang problema ni Kibuloy habang nagtatago, habang hindi niya hinaharap ang mga court order tungkol sa kanyang mga kaso, sexual harassment, qualified, trafficking before RTC Pasig. Ayan po yan. Ano po inyong masasabi dyan? At least, ang PNP gumagalaw na. Kasi halos isang buwan na yan, mag-isang buwan na walang nangyayari. So ngayon, nasilip nila yung firearms ay dapat makontrol. Kaya bang kontrolin o hindi? Abangan kung ano mangyayari. Sunod na ating pag-usapan, eto na, sinuspindi na ang gobernador ng Cagayan. Ito po isa issue ng di umano ay nagamit na pera o gumamit ng malaking pera during election doon sa local position as governor noong nakaraang mga eleksyon. Wala pong kinalaman ito sa West Philippine Sea. Wala pong kinalaman ito sa ngayon tungkol dun sa mga estudyante na galing sa China o mga Chinese national, di umano estudyante diyan sa Cagayan at may mga edad na raw baka daw espiya ito. Walang kinalaman. Sinuspindi siya doon sa petisyon ng kanya nakakalaban sa politika na gumamit daw ng pera ng eleksyon. Although ito'y nakalusot sa COMELEC, pero pagdating sa Supreme Court, binaligtad, nakita ng Supreme Court na may mga basihan. Kaya ayun, sinuspindi na. Ayun ang issue kay Governor Mamba. Na-identify na may mga statement siya tungkol sa pagtutol sa West Philippine Sea. Parang dinidepensa niyang manatili ang mga estudyanteng Chinese doon. May mga local business daw na galing sa China, kaya parang pinapangalagaan niya. So nagkakadugtong. Pero nililiwanag ko dito sa ating mga balita, dito sa ating channel, MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions, ang pagkakasuspindi rito walang kaugnayan doon sa Chinese issue at saka West Philippine Sea balikatan exercise. Pure tungkol doon sa politika. Dahil meron daw umano na perang nasasangkot doon sa nakaraang eleksyon. Ayun po yun. Para hindi kayo maligaw. Kasi pag ito dinugtong sa issue ng politika, West Philippine Sea at saka Chinese national nakapasok kanila, sasabihin harassment na naman. Ito po hindi. Dating kaso, napatunayan lang at nakita ng Korte Suprema, may problema. Kaya ako nasuspindi.